Sa kabila ang pagmamay-ari ng mga panibagong lupain ay sa pamamagitan ng pananakop at pagpunta sa mga isla na wala pang nakakatuklas. Ang Kalayaan Islands ay unang tinawag na panakot ng mga dato ng Pilipinas na nangingisda sa karagatan ng West Philippine Sea. 800 taon bago pa ito madiskubre ng dinastiya ng China noong 7 AD sa pamumuno ni General Zhihai. Ngunit nang mabuo ang UNCLOS o United Nations Convention of the Law of the Sea, ang naging epektibo noong November 16, 1994, nagkaroon ng pamantayang dapat sundin ng bansang kasapi nito. Sa loob ng 12 nautical miles ay malaya ang isang bansa na gawin ang nais nito dahil ito ay nasa loob ng kanyang teritoryo. Kung tatanungin, kahit mismo ang mga Tsino ay walang maayos na dahilan ang bansang China sa paggawa ng 9-dash line o 9 na linya na nagpapakita ng pag-aari ng bansang China. Bukod sa ito ay di niya nagawa ng mga nakaraang leader ng bansang China upang miles exclusive economic zone naman na pinanghahawakan ng bansang Pilipinas sa mga kapuluan ng Kalayaan Group of Islands ay nagsasaad na ang isang arkipelago ay binubuo ng magkakahiwalay na pulo at ito ay kinikilala bilang pag-aari ng bansa. At ang bawat isla, malaki man o maliit, ay may karapatan at kailangan tratuhin na katulad ng mga malalaki nitong pulo. Isang malinaw na apela ng Pilipinas na may basihan at paninindigan sa UNCLOS. Ang pangbabraso
ng Kalayaan Group of Finance, ang China ang pinakamalakas at kayang